Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa inyo, mga minamahal naming kakwento. Sa gitna ng ating mga abalang araw, naway makahanap kayo ng kapayapaan at inspirasyon sa mga salaysay na aming inihahandog. Muli, samahan ninyo akong buksan ang isang aklat ng buhay kung saan ang mga aral ay nakatago sa bawat pagsubok ng puso. Sabi nila, ang yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang salapi, kundi sa lawak ng kanyang pag-unawa at paggalang sa kapwa. Ngunit paano kung ang tunay na kulay ng puso ng isang tao ay lumalabas lamang kapag kaharap niya ang mga taong sa tingin niya ay walang halaga? Halina't pakinggan natin ang kwento ng ang tunay na kulay ng puso. Sa salamin ng bintana ng maliit na guardhouse, isang estranghero ang tumitig pabalik kay Don Daquila Aguilar. Nakasuot ito ng kupasing uniforme ng isang security guard, maluwag sa kanyang balikat at may amoy ng lumang aparador. Ang mga kamay na sanay pumirma sa mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon ay bahagyang magaspang na ngayon. Ang mga kuko ay hindi na kasing linis ng dati. Isang pekeng bigote ang nakadikit sa ibabaw ng kanyang labi. Sapat na para baguhin ang kanyang anyo sa unang tingin. Ito na ang simula. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang hininga ay nag-iwan ng manipis na hamog sa malamig na salamin. Para sa iyo ito, aking Lira, at para sa ating anak. Si Lira, ang kanyang yumaong asawa, ang nag-iwan sa kanya ng huling habilin. Isang pangako na kailangan niyang tuparin. Ang pangakong sisiguraduhin niyang ang mapapangasawa ng kanilang bugtong na anak na si Sinag ay isang babaeng may pusong ginto. Hindi isang babaeng nasisilaw lamang sa kinang ng ginto. Ilang sandali pa, ang katahimikan ng gabi sa tarangkahan ng Hacienda de las Nubes ay binasag ng ugong ng isang paparating na mamahaling sasakyan. Kumislap ang mga headlight nito na parabang dalawang bituing bumababa mula sa langit. Agad na tumayo ng tuwid si Don Daquila na ngayon ay si Mang Kiko at inayos ang kanyang suot na sombrero. Ito na ang sandaling kanyang hinihintay. Mula sa driver's seat bumaba si Sinag. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kaligayahan. Kitang-kita sa bawat kilos nito ang pagkasabik at pagmamahal. Pinagbuksan niya ng pinto ang kanyang pasahero at mula roon ay lumabas ang isang diwatang tila nililok ng mga anghel. Si Mahalina Lina Vega. Ang kanyang nangiti ay kayang tumunaw ng kahit anong puso at ang kanyang bawat galaw ay puno ng kariktan. Magandang gabi po, bati ni Sinag kay Mang Kiko. May ngiti sa kanyang mga labi. Siya po pala si Mang Kiko, Lina, ang bago nating gwardiya. Ngumiti si Mahalina, isang nangiting perpekto at nakahanda. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Inilahad ni Mang Kiko ang kanyang kamay. Isang likas na kilos ng isang taong sanay makipagkilala ng kapantay. Ngunit sa halip na abutin ito, bahagyang umatras si Mahalina. Dumapo ang kanyang mga mata sa magaspang at may bahid ng alikabok na kamay ni Mang Kiko at isang mabilis na pag-ismid ang dumaan sa kanyang mukha bago niya ito napigilan. Isang tango na lamang ang isinukli niya. "Nice to meet you po," sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing tamis ng pulot. Ngunit para sa pandinig ni Don Daquila, ito'y may pait na nakatago. Hindi nakita ni Sinag ang lahat ng iyon. Ang tanging nakita niya ay ang kagandahan ng kanyang nobya at ang bagong gwardyang magbabantay sa kanilang tahanan. "Sige po, Mang Kiko, pasok na kami. Si Lina kasi, naghanda ng espesyal na hapunan para sa akin." Masayang sabi ni Sinag habang inaalalayan si Mahalina pabalik sa sasakyan. Habang papalayo ang sasakyan, naiwang nakatayo si Mang Kiko sa gitna ng malawak na tarangkahan. Tinitigan niya ang kanyang kamay na naiwang nakaawang sa hangin. Hindi siya nakaramdam ng galit. Sa halip, isang malamig na katiyakan ang gumapang sa kanyang dibdib.
unang pagsubok. Isang maliit na bagay, ngunit nagsasabi ng marami. Ang pag-iwas sa isang kamay ay maaaring pag-iwas sa isang tao. At ang pag-iwas sa isang taong mababa ang antas sa lipunan ay maaaring tanda ng isang pusong hindi pa lubos na kilala ang kahulugan ng tunay na pagkatao. Kinagabihan, habang nilalantakan ni Mang Kiko ang kanyang hapunan, isang tasang kanin at pritong isda na nakabalot sa dahon ng saging, natanaw niya ang muling paglabas ng sasakyan ni Mahalina. Mag-isa na lamang ito ngayon. Huminto ang sasakyan sa tapat ng guardhouse. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa passenger side. Walang bati, walang anumang salita. Isang paper bag na may tatak ng isang mamahaling brand ang basta na lamang inihagis palabas. At bumagsak ito sa sementadong daan, malapit sa kanyang mga paa. Mga balat ng prutas at basyong bote ng imported na tubig ang laman nito. Laudia, Don Nodi, malamig na utos ni Mahalina mula sa loob ng sasakyan. Ang boses na kanina'y matamis ay ngayoy walang anumang bahid ng paggalang. Hindi pa man nakakasagot si Mang Kiko, mabilis nang humarurot paalis ang sasakyan, nag-iwan lamang ng alikabok at ng nakakainsultong basura sa kanyang harapan. Nakatayo roon si Don Dakila Aguilar. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatingin sa basurang ikinalat ng babaeng malapit nang maging parte ng kanyang pamilya. Hindi na siya si Don Dakila, ang bilyonaryo. Hindi rin siya si Mang Kiko, ang hamak na gwardiya. Sa sandaling iyon, siya ay isang ama, isang hukom. At ang bigat ng pangakong binitawan niya ay mas lalo niyang naramdaman sa kanyang mga balikat. Para kay Sinag Aguilar, ang umaga ay may bagong kahulugan. Simula nang dumating si Mahalina sa kanyang buhay. Ang sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng kanilang breakfast nook ay tila mas nagniningning at ang amoy ng kapeng barako ay mas matapang at mas masarap. Sa kanyang harapan, nakaupo si Mahalina, isang tunay na diwata sa gitna ng kanilang munting paraiso. Pinagmamasdan niya kung paano nito hinihipan ang mainit na tsokolate. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Perpekto. Lahat ay perpekto. Anong iniisip mo dyan at kanina ka pa nakatitig? Tanong ni Mahalina. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa saya. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte. Sagot ni Sinag. Inaabot ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Malapit na ang engagement party natin. Pagkatapos noon, kasal na. At pagkatapos, bubuo na tayo ng sarili nating pamilya dito sa hasyenda. Isang matamis ng ngiti ang isinukli ni Mahalina. Excited na rin ako, mahal. Gusto kong maging pinakamagandang party ang engagement natin. Isang party na hinding-hindi nila malilimutan. Sa gitna ng kanilang masayang pag-uusap, tumunog ang tablet ni Sinag na nasa mesa. Isang video call mula sa kanyang ama, si Don Dakila, na ang pagkakaalam niya ay nasa isang business trip sa Europa. Agad niyang sinagot ito ng may ngiti. Dad, good morning po. O gabi pa dyan ano? Masayang bati ni Sinag. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Don Dakila. Seryoso ito at may bakas ng pagod o marahil ay pag-aalala. Sinag, may oras ka ba? May kailangan tayong pag-usapan. Ang kanyang boses ay formal, walang bahid ng kasayahan, nawala ang nangiti ni Sinag. May problema po ba, Dad? Nakarating sa akin ang report mula sa finance tungkol sa mga gastusin para sa engagement party ninyo, diretsong sabi ni Don Dakila. Hindi ba't masyadong magarbo? Imported na bulaklak? Mga international chef? Anak, isang party lang yan. Naramdaman ni Sinag ang pag-init ng kanyang pisngi. Sumulyap siya kay Mahalina na ngayon ay nakayuko at tila nasasaktan. Dad, minsan lang po ito. Gusto ko lang ibigay ang the best para kay Lina. Ang the best ay hindi laging nangangahulugang pinakamahal. Sinag, mariing sagot ng ama. Ang pamilya natin ay hindi nagtatapon ng pera sa mga bagay na hindi kailangan. Akala ko, naturuan kita ng pagpapahalaga
sa bawat sentimo. Hindi ko tinatapon ng pera at hindi yan ang pinag-uusapan natin. Tumaas na ang boses ni Sinag. Ang problema, ayaw nyo kay Lina. Kaya lahat ng gawin namin, may puna kayo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Don Dakila. Hindi totoo yan. Ang gusto ko lang ay ang makakabuti para sa'yo. Kung gusto niyo po ng makakabuti para sa akin, pagkatiwalaan ninyo ang mga desisyon ko. Puno ng pagkabigo, pinatay ni Sinag ang tawag. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa ni Mahalina. Hinagis ni Sinag ang tablet sa kabilang upuan sa sobrang inis. Pasensya ka na, mahal, sabi ni Mahalina sa malumanay na boses. Hinahaplos ang braso ni Sinag. Kasalanan ko to. Siguro nga masyado akong magarbo. Hindi ko dapat hiniling ang mga yon. Huwag mong sabihin yan, mabilis na sagot ni Sinag, lalong nag-aalab ang galit sa kanyang ama. Walang masama sa mga gusto mo, hindi lang talaga maintindihan ni Dad ang pagmamahalan natin. Kinahapunan, habang sila'y naglalakad sa hardin, muling lumitaw ang usapin. Huminto si Mahalina sa tapat ng isang hanay ng mga rosas na pulang-pula. Ito ang mga paboritong bulaklak ng yumaong ina ni Sinag. Mahal, simula ni Mahalina, maingat ang bawat salita. Maganda naman ang mga rosas na to, pero para sa party parang ang probinsyana, di ba? Paano kung papalitan natin ang mga puting tulip mula sa Holland? Mas magiging elegante tingnan sa mga litrato. Tinitigan ni Sinag ang mga rosas na kinalakihan niya, mga rosas na simbolo ng pagmamahal ng kanyang ina. Ngunit nang makita niya ang umaasang mga mata ni Mahalina, ang pangarap nitong magkaroon ng perpektong araw, lahat ng sentimiento ay bigla na lang naglaho. Ang mahalaga ay ang kaligayahan ni Lina ngayon. Sige, mahal, sabi niya, pilit nang ngumingiti. Kung yan ang gusto mo, tatawagan ko si Mang Cardo, ang hardinero natin, para tanggalin ang mga yan bukas. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Mahalina. Niyakap niya si Sinag ng mahigpit. Thank you, mahal. You're the best. Gagawin nating perpekto ang lahat. Habang yakap siya nito, hindi napansin ni Sinag ang malamig na kalkulasyon sa mga mata ng dalaga. Hindi niya nakita ang unti-unting pagkabura ng mga alaala ng kanyang nakaraan para lamang pagbigyan ng isang kinabukasang hindi pa niya lubos na kilala. Para sa kanya, ito ang pag-ibig. Nang gabing iyon, habang mahimbing nang natutulog si Sinag, dahan-dahang bumangon si Mahalina at kinuha ang kanyang telepono. Umupo siya sa tabi ng bintana. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha. Biglang nag-vibrate ang telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 2 salita at isang babala lamang ang nakasulat. Ngayong araw pa, huwag mong kalimutan ang utang mo, Miss Vega. Ang matamis na ngiti na kanina'y para kay Sinag ay biglang naglaho sa kanyang mga labi. Napalitan ito ng isang maskara ng purong takot. Ang paraisong maingat niyang itinatayo ay biglang nagkaroon ng malalaking lamat. At alam niyang anumang oras, maaari itong gumuho. Ang mensaheng iyon, 2 salita at isang babala, ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa buong sistema ni Mahalina Vega. Ang perpektong umaga kasama si Sinag, ang matatamis na pangarap ng isang marangyang kinabukasan, lahat ay naglaho na parang bula. Pinalitan ito ng pamilyar na anino ng nakaraan, isang aninong pilit niyang tinatakbuhan, ngunit laging humahabol sa kanya. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana. Tinititigan ang malawak na hardin ng Hacienda de las Nubes. Sa isang iglap, ang hardin ay naging isang marangyang kasino. Ang huni ng mga ibon ay napalitan ng kaluskos ng mga baraha at ng tunog ng mga umiikot na roulette wheel. Nakita niya ang kanyang ama, ang dating respetadong negosyante na may desperadong tingin sa mga mata. Isinusuko ang kanilang huling ari-arian
Sa isang laro ng pagkakataon, nakita niya ang luha sa mga mata ng kanyang ina habang isa-isang kinukuha ng mga ahente ang kanilang mga gamit hanggang sa wala nang natira, kundi ang malamig na kahungkagan. Iyon ang gabing isinumpa niya ang kahirapan. Iyon din ang gabing ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat, kahit ano, para hindi na muling maranasan ang kahihiyang iyon. Si Sinag Aguilar ang kanyang katuparan, ang kanyang gintong tiket palayo sa madilim na nakaraan. Muli, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag. Ang parehong numerong hindi nakarehistro. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ito. "Hello?" Pabulong niyang sabi. "Mukhang nabasa mo na ang mensahe ko, Miss Vega!" Isang magaspang na boses ng lalaki ang tumawa sa kabilang linya. 5 araw. Baka nakakalimutan mo. Malaki-laki ang nautang ng pamilya mo para lang sa mga luho ninyo. Babayaran kita. Kailangan ko lang ng kaunting panahon. Halos magmakaawang sabi ni Mahalina. Malapit na akong ikasal. Kapag nangyari yon. "Ah, oo. Ang kasal." Putol ng lalaki. Ang prinsipe at ang kanyang prinsesa. Magandang love story. Pero mas magandang kwento siguro kung malalaman ng mga Aguilar na ang prinsesa pala nila ay isang impostor na baon sa utang. Sa tingin mo, matutuloy pa kaya ang kasal? Nanuyo ang lalamunan ni Mahalina. Ito ang kanyang pinakamalaking takot. Huwag, parang awa mo na. Simple lang ang usapan, Mahalina. Bayaran mo ako sa tamang oras o sisirain ko ang paraisong pinapangarap mo, sabi ng lalaki bago tuluyang patayin ang tawag. Nabitawan niya ang telepono na parang isang mainit na bakal. Napatingin siya sa kanyang kamay sa kumikinang na diamanteng singsing na bigay ni Sinag. Hinaplos niya ito. Ang lamig ng bato ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ito ang sagot. Ang kailangan lang niya ay manalo sa larong ito. Kailangan niyang mapabilis ang lahat. Kinahapunan, bumuhos ang malakas na ulan. Papalabas sana si Mahalina para pumunta sa isang designer boutique sa syudad nang makita niya si Mang Kiko na nakatayo sa ilalim ng maliit na silong ng guardhouse. Basang-basa na ang ibabang bahagi ng pantalon. Hawak niya sa kamay ang remote control ng gate. Isang pindot lang, bubukas ito. Ngunit isang masamang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ibinaba niya ang bintana ng kanyang sasakyan at sumigaw. "Hoy, Mang Kiko, buksan mo ang gate!" Nakita niyang nagulat ang matanda. Itinuro nito ang remote sa kanyang kamay, pero umiling si Mahalina. "Sira yan. Halika rito at buksan mo ng mano-mano." Nag-aalangang lumabas sa silong si Mang Kiko at nagsimulang maglakad sa gitna ng malakas na ulan patungo sa malaking tarangkahan. Bawat hakbang niya ay mabigat. Habang pinagmamasdan ni Mahalina ang matandang basang-basa ng ulan na nahihirapang itulak ang mabigat na bakal, isang kakaibang kasiyahan ang kanyang naramdaman. Ang matandang ito, sa kanyang kupasing uniforme at kahabag-habag na itsura, ay ang mismong larawan ng kahirapang kanyang kinamumuhian. Ang pagpapahirap dito ay parang paghihiganti sa kanyang sariling nakaraan. Nang sa wakas ay mabuksan ng gate, dumaan ang kanyang sasakyan sa tabi ng matanda. Sinadya niyang bilisan ang takbo para matalsikan ito ng putik. Pagbalik niya sa mansyon, dala ang mga bagong pinamili. Nadatnan niya si Sinag na nag-aayos ng alak sa bar. Sinalubong siya nito ng halik. Masaya siyang nagkwento tungkol sa kanyang araw, sa mga damit na kanyang nakita, at sa mga plano para sa party. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip. Kumuha siya ng isang kopita ng alak at umupo sa isang silyon. Kailangan niya ng pera at kailangan niya ito ngayon. Ngunit paano? Paano niya hihingan si Sinag nang hindi ito naghihinala? Habang malalim siyang nag-iisip,
Muling umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang panibagong mensahe. Sa pagkakataong ito, hindi na ito mga salita. Isa itong litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo. Nasa litrato sila ni Sinag, masayang nag-uusap sa isang mamahaling restaurant noong nakaraang linggo. At sa ilalim nito, isang maikling text. Ang guwapong nobyo mo. Siguradong magugulat siya kapag nalaman niya ang mga sikreto mo. Crack! Ang tunog ng nabasag na salamin ay pumunit sa katahimikan ng sala. Nabitawan ni Mahalina ang kanyang kopita. Ang pulang alak ay kumalat sa puting karpet na parang dugo, kasama ang mga piraso ng bubog na kumikinang na parang mga luhang kristal. Lina, anong nangyari? Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Sinag. Agad na lumapit sa kanya. Ngunit hindi makasagot si Mahalina. Nakatitig lamang siya sa mantsa sa sahig, ang kanyang mukha ay kasing putla ng multo. Ang anino ng nakaraan ay hindi na lamang humahabol. Ngayon, narito na ito, nanonood, at naghihintay ng tamang pagkakataon para siya ay sakmalin. Ang lamig ng ulan kahapon ay tila nanuot hanggang sa mga buto ni Don Dakila. Paggising niya kinaumagahan, mayroon ng kakaibang bigat sa kanyang katawan at isang tuyong ubo ang pumipilit kumawala sa kanyang lalamunan. Ngunit ang sakit na pisikal ay balewala kumpara sa bigat na kanyang nararamdaman sa kanyang puso. Ang bawat araw na lumilipas sa ilalim ng pagkukunwari ay isang bagong dagok sa kanyang pag-asa para kay Sinag. Pinilit niyang bumangon at gawin ang kanyang mga tungkulin. Habang nagwawalis ng mga tuyong dahon, malapit sa tarangkahan, naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Napakapit siya sa pader ng guardhouse. Pinipigilan ang sarili na matumba. Mang Kiko, ayos lang po ba kayo? Isang boses na puno ng pag-aalala ang kanyang narinig. Pagtingin niya, nakita niya si Manang Esther, ang pinakamatagal ng kasambahay sa mansyon na may dalang isang maliit na bandehado. Ayos lang ho ako, Manang. Medyo nahamugan lang siguro kagabi. Sagot niya, pilit nang ngumingiti. Naku, halata nga po. Namumutla kayo. Sabi ni Manang Esther, inilapag ang bandehado sa maliit na mesa. Isang mangkok ng mainit at mabangong lugaw na may itlog at manok ang laman niyon at isang baso ng tubig na may gamot sa tabi. Pinagtimpla ko na rin po kayo ng gamot. Inumin niyo po yan para bumuti ang pakiramdam ninyo. Isang alon ng pasasalamat ang bumalot sa puso ni Don Dakila. Sa gitna ng lahat ng pagkukunwari at kasinungalingan, mayroon pa ring mga tunay na pusong marunong magmalasakit. Salamat, Manang. Napakabuti ninyo. Ngumiti si Manang Esther, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Sumulyap siya sa malaking mansyon. Alam niyo po, Mang Kiko, iba po talaga ang nakasanayan namin dito sa hasyenda. Si Senyora Lira po, ang yumaong asawa ni Don Dakila. Kapag may nagkakasakit sa amin, siya mismo ang nag-aalaga. Ipinagluluto kami at sinisiguradong komportable kami. Huminto siya sandali. Sana lang po, sana ang magiging bagong senyora ng pamamahay na ito ay may puso rin na tulad ng sa kanya. Hindi direktang nagsalita si Manang Esther, ngunit naintindihan ni Don Dakila ang lahat. Ang kanyang mga salita ay isang kumpirmasyon sa mga takot na matagal na niyang kinikimkim. Kinahaponan, habang siya ay nag-aayos ng mga halaman malapit sa bintana ng sala, narinig niya ang boses ni Mahalina mula sa loob. Kausap nito ang wedding planner sa telepono. No. Ayoko ng ganyang klaseng gown. Matinis na sabi ni Mahalina. It's so plain. Parang luma. Actually, may ipinakita sa akin si Sinag na gown ng nanay niya. Gusto niyang ipa-adjust ko para magamit ko. My goodness, ang baduy. Mukha siyang lumang basahan. Sinabi ko na lang na baka hindi magkasya. Pero ang totoo,
kahit kailan hindi ko isusuot ang ganoong klaseng damit. Sa pagkarinig noon, tila isang punyal ang sumaksak sa puso ni Don Dakila. Ang damit na yon. Ang damit kung saan napakaganda ng kanyang asawang si Lira noong araw ng kanilang kasal. Ang damit na simbolo ng kanilang simpleng pagmamahalan. Para kay Mahalina, ito ay isang lumang basahan. Napahigpit ang hawak niya sa gunting na pang-garden. Ang kanyang mga ugat ay lumitaw sa galit. Kailangan niyang pigilan ang sarili na pumasok at isigaw ang lahat. Hindi pa ito ang tamang oras. Pagsapit ng gabi, ang lagnat niya ay mas lumala. Nakaupo lamang siya sa loob ng guardhouse, nakabalot sa isang lumang kumot, nang isang masayang boses ang tumawag sa kanya. "Mang Kiko! Mang Kiko!" Si Sinag may dalang isang paper bag. Ang mukha nito ay puno ng sinseridad at kabutihan. "Kumusta na po kayo? Nabalitaan ko kay Manang Esther na may sakit daw po kayo. Heto po, nagdala ako ng hapunan. Si Lina po ang naghanda niyan para sa inyo." Inabot ni Sinag ang paper bag. Sa loob, may isang Tupperware na naglalaman ng isang piraso ng mamahaling steak, 3 piraso ng asparagus, at kaunting mashed potatoes. Pagkain ng mayaman. Ngunit alam ni Don Dakila na ito ang tirang pagkain mula sa catering na ipinatikim kay Mahalina para sa engagement party kaninang hapon. Hindi ito inihanda. Ito ay tira. Ngunit ang nangiti sa mukha ng kanyang anak, ang purong intensyon nito. Iyon ang mas nagpadurog sa kanyang puso. "Salamat, iho," sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa sakit at sa pinipigilang emosyon. "Pakisabi sa nobya mo, salamat." "Walang anuman po, magpagaling po kayo ha?" sabi ni Sinag bago tumalikod at masayang bumalik sa mansyon. Naiwang mag-isa si Don Dakila, nakatitig sa pagkaing bigay ng kanyang anak. Isang pagkaing simbolo ng pagmamahal ni Sinag at simbolo ng panlilinlang ni Mahalina. Nang gabing iyon, matapos niyang isara ang tarangkahan, pumasok siya sa isang maliit na kwarto sa likod ng guardhouse na tanging siya lang ang nakakaalam. Inilabas niya ang kanyang tunay na telepono at wallet. Mula sa wallet, kinuha niya ang isang luma ng litrato. Ang litrato ni Lira, nakangiti, suot ang wedding gown na tinawag ni Mahalina na basahan. Hinaplos niya ang mukha sa litrato. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. "Lira, mahal ko," bulong niya sa hangin. "Patawarin mo ako. Nabibigo yata ako sa pangako ko sa'yo. Ang anak natin..." Bulag siya. Mahal. Bulag sa isang kinang na walang katotohanan. Tinitigan niya ang litrato ng matagal. Hinahayaan ang sakit at galit na maging isang matibay na determinasyon. Tapos na ang pagmamasid. Tapos na ang pagtitimpi. Oras na para kumilos. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng malamig na resolusyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap ang numero ng kanyang personal na abogado at pinindot ang call button. "Attorney Diaz," sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng hamak na si Mang Kiko. Ito na ang boses ni Don Dakila Aguilar. Puno ng kapangyarihan at hindi matitinag na desisyon. "Ihanda mo ang mga kaukulang papeles. Sa tingin ko, malapit na nating kailanganin ang mga yan. 2 araw na lang, 48 oras. Bawat pag-ikot ng segundero ng mamahaling relos na regalo sa kanya ni Sinag ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido." Ang boses ng lalaking naniningilek sa kanya ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang bangungot na gising niyang nararanan. Wala na siyang oras. Wala na siyang pagpipilian. Kailangan niyang gawin ang pinakatatago niyang plano. Isang sugal na kung saan ang kanyang kinabukasan ang nakataya. Inabangan niya ang sandaling si Sinag ay nasa pinakamasayang mood. Isang gabi, matapos nilang aprubahan ang huling detalye para sa engagement party,
Habang sila'y nakaupo sa beranda at pinagmamasdan ang mga bituin, inilunsad ni Mahalina ang kanyang pinakamahusay na pag-arte. Mahal, simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Pinilit niyang magkaroon ng bakas ng luha sa kanyang mga mata. May, may problema. Agad na bumaling sa kanya si Sinag, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong problema? Sabihin mo sa akin. Nakakaya, Sinag, sabi niya, yumuko na parang dinadala ang bigat ng buong mundo. Tungkol ito sa pamilya ko. May isang investment na pinasok si Daddy dati. Akala namin ayos na ang lahat. Pero biglang lumabas ang problema. Kailangan naming magbayad agad, kung hindi, masisira ang pangalan ng pamilya namin. Ang pangalang malapit mo nang maging parte. Hinawakan ni Sinag ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito at nanginginig. Isang epektong sinadya ni Mahalina. Magkano? Gaano kalaki ang problema? Malaki, Sinag, sabi niya. Tuluyan ng tumulo ang mga pekeng luha. Napakalaki. At 2 araw na lang ang palugit. Sinubukan ko ng lahat, pero wala akong magawa. Ayokong maging pabigat sa'yo, lalo na't malapit na ang party natin, pero... Shh! Tahan na, sabi ni Sinag. Niyakap siya ng mahigpit. Ang init ng yakap nito ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapanatagan. Nakuha niya ang simpatsya nito. Huwag kang mag-alala. Pamilya na tayo. Ang problema mo, problema ko rin. Aayusin natin to. Kinabukasan, tinupad ni Sinag ang kanyang pangako. Kinausap niya ang accountant ng pamilya para mag-request ng cash advance mula sa kumpanya. Ngunit isang pader ang humarang sa kanila. I'm sorry, Sir Sinag, sabi ng accountant sa telepono. Ang boses ay puno ng paggalang ngunit matatag. Para po sa ganyang kalaking halaga, kailangan po natin ng written approval mula kay Don Dakila. Standard operating procedure po. Nang ibaba ni Sinag ang telepono, ang kanyang mukha ay nabalot ng frustrasyon. Ito na ang pagkakataon ni Mahalina. Nakita mo na, malungkot niyang sabi. Kahit kailan, hindi magtitiwala sa akin ang daddy mo. At ngayon, pati sa'yo, wala na rin siyang tiwala. Para sa kanya, isa ka pa ring bata na kailangang bantayan ang bawat kilos. Ang mga salitang iyon ay tumama sa ego ni Sinag. Nakita ni Mahalina ang pagbabago sa kanyang mga mata, mula sa frustrasyon patungo sa determinasyon na may halong galit. Hindi ako bata, mariing sabi ni Sinag, at hindi ko kailangan ng permiso niya para tulungan ang mapapangasawa ko. Pumunta si Sinag sa kanyang personal na safe at inilabas ang mga dokumento para sa kanyang trust fund, isang pondong ipinangalan sa kanya ng kanyang ina na maaari lamang niyang galawin sa oras ng matinding pangangailangan. Para kay Sinag, ito na ang sandaling iyon. Ang pagliligtas sa dangal ng pamilya ni Mahalina ay mas mahalaga kaysa sa anumang patakaran ng kanyang ama. Nang hapong iyon, iniabot ni Sinag kay Mahalina ang isang malaking manager's check. Ang mga numero na nakasulat doon ay sapat na para bayaran ng utang at may sobra pa para sa ilang buwang luho. Salamat, mahal. Utang ko sa iyo ang buhay ko, sabi ni Mahalina. Ang kanyang boses ay puno ng sinserong pasasalamat, hindi para sa pag-aalala ni Sinag, kundi para sa perang hawak niya ngayon. Niyakap niya ito at hinalikan ng puno ng pagnanasa. Isang halik na lasang tagumpay, kasang kalayaan, lasang pera. Nagdahilan siyang kailangan niyang personal na iabot ang bayad sa business associate ng kanyang ama. Bago umalis, sinigurado niyang mukha siyang simple at hindi agaw pansin. Sa ilalim ng isang madilim na flyover sa kabilang bayan, isang itim na kotse na may tinted na bintana ang naghihintay. Habang papalapit si Mahalina, bumukas ang pinto sa likod. Isang lalaking may peklat sa muka ang nakatingin sa kanya.
Nasaan na? Malamig na tanong nito. Walang salitang iniabot ni Mahalina ang isang itim na duffel bag. Binuksan ito ng lalaki, sinuri ang laman. Makakapal na tali ng pera. Tumango ito. Nasisiyahan. Mabutit marunong kang sumunod sa usapan. Sabi ng lalaki. Baka gusto mo ulit umutang? Mukhang magaling kang maghanap ng pera. Hinding-hindi na. Madiin na sagot ni Mahalina. Tumawa ang lalaki. Lahat sila. Yan ang sinasabi. Kinuha niya ang bag at isinara ang pinto. Mabilis na umalis ang sasakyan. Nakahinga ng maluwag si Mahalina. Tapos na. Malayang-malaya na siya. Habang siya'y naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, hindi niya napansin ang isang anino sa di kalayuan. Isang aninong nakasuot ng kupasing uniforme ng gwardiya. Si Mang Kiko, nakatayo sa likod ng isang poste. Hawak ang isang lumang cellphone. Ang kamera nito ay hindi kasing linaw ng mga mamahaling telepono, ngunit sapat na ang liwanag mula sa ilaw ng flyover para makunanan ang lahat. Ang pag-abot ni Mahalina ng bag sa isang lalaking may reputasyon bilang isa sa pinakakilalang loan shark sa syudad. Isinara ni Don Daquila ang kamera. Ang ebidensyang kailangan niya ay nasa kanyang mga kamay na. Ang halik na ibinigay ni Mahalina sa kanyang anak kanina, iyon ay hindi halik ng pagmamahal. Iyon ang halik ni Judas. Isang oras pa lang ang nakakalipas mula nang makaalis si Mahalina para ayusin ang problema ng kanyang pamilya. Ngunit para kay Sinag, ang pakiramdam ng pagiging isang bayani ay nananatili pa rin. Nakatayo siya sa kanyang study, tinitingnan ang isang larawan nila ni Mahalina. Masaya at walang problema. Ito ang tama. Ang pagtulong sa taong mahal mo, anuman ang kapalit. Biglang tumunog ng malakas ang kanyang telepono. Pagtingin niya, pangalan ng kanyang ama ang nakarehistro. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago ito sinagot. Inaasahan na niya ang komprontasyon. Ang boses ni Don Daquila sa kabilang linya ay hindi boses ng isang amang nangangamusta. Ito ay malamig, tuwid, at may bigat na tila kayang bumasag ng salamin. Dad, formal na sagot ni Sinag. Nakatanggap ako ng alert mula sa bangko. Ginalaw mo ang trust fund mo. Diretsong sabi ni Don Daquila. Hindi ito tanong. Ito ay isang pahayag. Napapikit si Sinag. Oo, ginawa ko. At bago pa kayo magalit, hayaan niyo akong magpaliwanag. Para ibigay sa kanya, putol ng kanyang ama. Ang perang pinaghirapan ng ina mo, ibinigay mo sa isang babaeng halos hindi mo pa kilala? Kilala ko si Mahalina. Tumaas ang boses ni Sinag. Ang depensa ay agad na naging opensa. At kailangan niya ang tulong ko. May problema ang pamilya niya. Isang sarkastikong tawa ang narinig ni Sinag mula sa kabilang linya. Isang tunog na nagpainit lalo sa kanyang ulo. Problema sa pamilya? O baka naman problema sa pagsusugal at maluhong pamumuhay? Sinag, gumising ka. Niloloko ka lang ng babaeng yan. Paano na yun nasabi ni Danebe Binian na hindi niyo pa nga siya binibigyan ng pagkakataon? Sigaw ni Sinag. Palagi na lang kayong ganyan. Lahat ng bagay kinokontrol nyo. Lahat ng desisyon ko, pinagdududahan na nyo. Pera lang ba talaga ang mahalaga sa inyo, Dad? Hindi mo naiintindihan. Kalmadong sagot ni Don Daquila. Ngunit sa likod ng kalamigan ay merong babala. Pinoprotektahan lang kita. Hindi ko kailangan ng proteksyon nyo. Ang kailangan ko ay ang tiwala nyo. Sumbat ni Sinag. Pero malinaw na hindi ko makukuha yan. Mahal ko si Lina, Dad. At kahit anong sabihin ninyo, hindi magbabago yon. Kung pera lang ang habol niya, sana matagal na siyang nagpabili ng kung ano-ano. Pero hindi. Kahit kailan hindi siya humingi para sa sarili niya. Isang sandali ng katahimikan. Akala ni Sinag ay napatahimik na niya ang kanyang ama. Ngunit nang muling magsalita si Don Daquila, ang boses nito ay mas mababa at mas mapanganib. Mag-isip ka, Sinag. Kailan ba talaga nagsimulang maging magarbo ang mga gusto niya? Kailan siya nagsimulang magpabago ng mga bulaklak sa hardin na paborito ng nanay mo?
Kailan siya nagsimulang magreklamo tungkol sa mga lumang gamit sa bahay? Binubulag ka ng pag-ibig, anak. Hindi! Kayo ang bulag! Sigaw ni Sinag. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Bulag kayo dahil hindi niyo matanggap na masaya ako sa piling ng ibang tao bukod sa inyo. Kung ayaw niyong suportahan ang relasyon namin, sige. Pero huwag na huwag niyong sisiraan si Lina sa akin. Sa sobrang galit, hindi na niya hinintay ang sagot ng kanyang ama. Buong puwersa niyang inihagis ang kanyang telepono sa pader. Nagkalat ang mga piraso nito sa sahig, kasabay ng pagkabiyak ng relasyon nilang mag-ama. Hingal na hingal siyang napasandal sa mesa, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Kasabay noon ang pagbukas ng pinto, pumasok si Mahalina. Ang kanyang mukha ay naglalarawan ng perpektong pag-aalala. Mahal? Anong nangyari? Narinig ko ang sigaw mo. Malambing niyang tanong. Si Dad, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Nalaman niya ang tungkol sa pera. Pinagbibintangan kanyang niloloko mo lang ako. Agad na namuo ang mga luha sa mga mata ni Mahalina. Isang obra maestra ng pag-arte. Sinabi ko na nga ba, umiiyak niyang sabi. Ako ang dahilan ng pag-aaway ninyo. Siguro mas mabuti kung aalis na lang ako. Ayokong maging dahilan para masira ang pamilya mo. Ito ang huling patak. Ang pagpapakita ni Mahalina ng sakripisyo ang nagpatibay sa paniniwala ni Sinag na siya ang nasa tama at ang kanyang ama ang kontrabida. Lumapit siya at niyakap ito ng mahigpit. Hindi ka aalis, mariin niyang sabi. Hinahaplos ang buhok nito. Hinding-hindi kita hahayaang umalis. Ako ang pipiliin mo, di ba? Oo naman, mahal. Pero ang daddy mo, wala akong pakialam sa sasabihin niya, sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Patutunayan natin sa kanya na nagkakamali siya. Humiwalay siya sa yakap at tinitigan si Mahalina ng diretso sa mga mata. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong isisigaw niya sa buong mundo. Hindi na natin hihintayin ang katapusan ng buwan. Ang engagement party, gagawin natin sa darating na Sabado. Sa ayaw at sa gusto ni Dad. Ipapakita natin sa kanya, sa kanilang lahat, na walang sino man ang makakapaghiwalay sa ating dalawa. Isang munting ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Mahalina habang nakasubsob ang mukha nito sa dibdib ni Sinag. Ang sigaw ng katotohanan ni Don Dakila ay nalunod ng sigaw ng pag-ibig na bulag. Ang laro ay nasa huling yugto na at si Mahalina malapit ng manalo, araw ng Sabado, ang araw ng engagement party. Mula sa kanyang pwesto sa tarangkahan, tanaw ni Don Dakila bilang si Mang Kiko ang pagiging isang munting kaharian ng Hacienda de las Nubes. Mga toldang puti na pinalamutian ng libu-libong ilaw na parang mga bituin. Mga bulaklak na tulip, walang bahid dungis at puting-puti. Ipinalit sa mga rosas na dating nagbibigay kulay sa hardin. Ang lahat ay perpekto, malamig, at walang kaluluwa. Isang perpektong larawan ng babaeng malapit ng tanghaling reyna ng lugar na ito. Bawat sasakyang dumadating ay naglalaman ng mga taong nabibilang sa alta sosyedad. Mga mukha ng kapangyarihan at yaman, lahat sila ay bumabati kay Mang Kiko ng isang tipid na tango o isang tinging walang interes bago pumasok sa mundo ng karangyaan. At si Mang Kiko, sa kanyang malinis, ngunit kupasing uniforme, ay matiyagang nagbubukas at nagsasara ng tarangkahan. Isang aninong tagapagbantay sa sarili niyang kaharian. Hindi pa niya muling nakakausap si Sinag mula noong huli nilang pagtatalo. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ngunit ang sakit ay napapalitan ng isang matibay na determinasyon ngayong gabi. Ngayong gabi matatapos ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagbabantay, isang grupo ng mga kababaihang kaibigan ni Mahalina ang dumating.
sakay ng isang aroganteng sports car. Nagtatawanan sila ng malakas habang bumababa ng sasakyan. "Lina is so lucky. Look at this place," sabi ng isa. "Of course, at ang yaman ng mga Aguilar. Kahit anong hilingin niya, siguradong makukuha niya," sagot ng isa pa. Pagkatapos ay napatingin ang isa sa kanila kay Mang Kiko. "Oy, Lina should replace that one." Bulong nito, sapat na para marinig niya. Ang tanda na, hindi bagay sa image ng hasyenda. "So, provincial." Nagtawanan sila at nagpatuloy sa paglakad. Hindi kumibo si Mang Kiko. Sanay na siya. Ang mga salitang yon ay hindi na tumatagos sa kanya. Ang tanging hinihintay niya ay ang huling patak. Ang huling ebidensya na hindi na maikakaila ni Numan, lalo na ng kanyang anak. Maya-maya pa lumabas si Mahalina mula sa mansyon. Kung kanina'y isa siyang reyna, ngayon ay isa na siyang diyosa. Nakasuot siya ng isang puting-puting gown na kumikinang sa bawat paggalaw. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang mga diamante sa kanyang leeg at tainga ay sumasayaw sa ilaw. Nasa rurok siya ng kanyang tagumpay. Naglalakad siya sa hardin, sinusuri ang bawat detalye na parang isang general bago ang isang digmaan. Bawat utos sa mga waiter, bawat pagturo sa mga dekorasyon ay may kasamang hangin ng pagmamay-ari. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan na papalapit at kumaway siya. Ngunit bago pa man sila magkalapit, dumaan ang kanyang mga mata sa tarangkahan at nakita niya si Mang Kiko na tahimik na nakatayo. Ang presensya ng matandang gwardiya, ang paalala ng kahirapan at kababaan, ay tila isang dumi sa kanyang perpektong tanawin. Ang mga tingin ng kanyang mga kaibigan, ang mga narinig nilang bulungan kanina. Isang inis ang biglang kumulo sa kanyang dibdib. Kailangan niyang patunayan sa kanila at sa kanyang sarili na siya na ang may kontrol dito. Lumapit siya sa isang lamesa at kumuha ng isang bote ng mamahaling sparkling water. Malamig at nababalutan ng hamog. Naglakad siya ng may determinasyon patungo sa tarangkahan. Ang bawat hakbang ay may kasamang bigat. "Mang Kiko," tawag niya. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit may nakatagong lason. Lumingon si Don Dakila. Nakita niya ang kakaibang kislap sa mga mata ni Mahalina. Isang kislap ng pagmamataas at kalupitan. "Mukhang pagod na po kayo sa kakatayo dyan," sabi ni Mahalina. Ang kanyang mga labi ay bumubuo ng isang mapanuksong na ngiti. Ang kanyang mga kaibigan ay nasa likod na niya ngayon, nanonood, naghihintay ng isang palabas. At sa init ng panahon, kahit gabi na, baka kailangan nyo ng pampalamig. Itinaas niya ang bote. Sa isang iglap, ang mundo ay tila bumagal para kay Don Dakila. Nakita niya ang bawat detalye. Ang pagtulo ng hamog mula sa bote, ang ngisi sa labi ni Mahalina, ang pananabik sa mga mata ng mga kaibigan nito. "Hayaan mong tulungan kitang magpalamig." At sa harap ng kanyang mga panauhin, sa gitna ng kanyang pinapangarap na gabi, ibinuhos ni Mahalina ang buong laman ng malamig na bote ng tubig sa ulo ng matandang gwardiya. Swoosh! Ang lamig ng tubig ay gumapang mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang likod. Tumulo ito sa kanyang mukha, sa kanyang uniforme na parang mga luhang yelo. Isang malutong na tawanan ang narinig niya mula sa mga kaibigan ni Mahalina. Ngunit si Mang Kiko ay hindi gumalaw. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang pekeng bigote. At sa kauna-unahang pagkakataon, tinitigan niya si Mahalina ng diretso sa mga mata. Ang mga mata na yon, hindi yon mga mata ng isang hamak na gwardiya. Iyon ay mga mata na puno ng bigat ng mga taon, ng kapangyarihan, at ng isang bagay na mas malamig pa kaysa sa tubig na ibinuhos sa kanya. Isang malalim at nakapirming galit.
Isang galit ng isang amang nasasaktan. Natigilan si Mahalina. Bigla siyang kinabahan. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Walang anumang salita. Tumalikod si Mang Kiko mula sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at may layunin. Naglakad siya papalayo sa tarangkahan, papalayo sa kanyang pwesto. Naglakad siya patungo sa maningning na mansyon, patungo sa gitna ng selebrasyon. Naiwang nakatayo roon, si Mahalina. Hawak ang basyong bote, habang isang hindi maipaliwanag na takot ang nagsimulang kumalat sa kanyang buong katawan. Ang huling patak ng pasensya ay pumatak na. At alam niyang malapit nang bumuhos ang isang bagyong sisira sa lahat. Nasa gitna si Sinag Aguilar ng kanyang pinakahihintay na sandali. Hawak niya ang isang mikropono sa isang maliit na entablado. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahan. Sa kanyang harapan, ang lahat ng mahahalagang tao sa kanilang lipunan ay naroroon, nakangiti, naghihintay sa kanyang anunsyo. Ang tanging kulang na lang ay ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Si Lina, papunta na rito. At si Dad, well, he's probably watching from somewhere, biro niya, trying to lighten the mood. Pero sa loob-loob niya, may kaunting kirot. Hinanap ng kanyang mga mata si Mahalina sa hardin, ngunit hindi niya ito makita. Nag-aalala siyang, baka may nangyari. Bago ko po formal na ipakilala ang babaeng nagpatibok ng aking puso, simula niya, nais ko lang pong, bigla, namatay ang lahat ng ilaw. Click! Ang marangyang hardin ay biglang binalot ng kadiliman. Isang kolektibong hininga ng gulat at pagkalito ang narinig mula sa mga bisita. Nagkaroon ng bulungan at pagkakagulo. Anong nangyayari? Brownout ba? Security! Nasaan ang security? Sinubukan ni Sinag na pakalmahin ang lahat. Relax everyone. It must be a technical problem. Everything's under. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa isang iglap, isang malakas na sinag ng ilaw ang bumukas. Isang spotlight. At hindi ito nakatutok sa kanya sa entablado. Nakatutok ito sa malaking pinto ng mansyon na nagsisilbing pasukan patungo sa hardin. Ang lahat ng mata ay napako sa pintong iyon. Dahan-dahan itong bumukas. At mula sa dilim, isang figura ang lumabas. Hindi ito si Mahalina sa kanyang nagniningning na kasuotan. Hindi ito isa sa mga importanteng bisita. Ito ay si Mang Kiko, ang matandang gwardiya. Nakatayo siya roon, basang-basa pa rin ang damit. Ang kanyang buhok at peking bigote ay bahagyang natanggal sa pagkakalagay dahil sa pagkakabuhos ng tubig. Ang kanyang itsura ay kahabag-habag at hindi na babagay sa karangyaan ng okasyon. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtayo, matatag, tuwid at walang takot, ay nagpatahimik sa lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang namayan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng string quartet na nagtatangkang ipagpatuloy ang kanilang pagtugtog bago rin sila tuluyang huminto. Sino yan? Bulong ng isang bisita. Guwardiya lang yata. Sagot ng katabi. Anong ginagawa niya dyan? Naguguluhan, ibinaba ni Sinag ang mikropono. Mang Kiko? Anong ginagawa niyo dito? Bawal po kayo rito. Aatasan na sana niya ang ibang security para paalisin ang matanda. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Mahalina mula sa isang sulok ng hardin. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng kanyang bestida. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, nakatitig sa matandang nasa ilalim ng spotlight. Huwag Sinag, pabulong niyang sabi, hinawakan ang braso ng nobyo. Pabayaan mo na siya. Ngunit huli na ang lahat. Si Mang Kiko ay nagsimula ng maglakad. Dahan-dahan. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat hakbang ay tila isang paghatol. Dinaanan niya ang mga lamesang puno ng pagkain. Ang mga bisitang nagtataka. Hanggang sa marating niya ang entablado.
Umakyat siya at tumayo sa tabi ni Sinag. Ang kanyang anak, na puno ng pagkalito at kaunting inis, ay tinitigan siya. Mang Kiko, ano po bang problema? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, kinuha nito ang mikropono mula sa kamay ni Sinag. Ang magaspang na kamay ng gwardya ay humawak sa mikropono nang may di pangkaraniwang kumpiyansa. Itinaas niya ito sa tapat ng kanyang bibig. Tumingin siya sa mga daan-daang mukha na nakatingin sa kanya, mga mukhang nagtatanong. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dumapo at tumitig kay Mahalina, na ngayon ay nanginginig na sa takot. At nagsalita siya. Ang boses na lumabas ay hindi boses ng isang matanda at hamak na gwardiya. Ito ay malalim, malinaw, at puno ng kapangyarihan na umalingaw-ngaw sa buong hardin. Isang boses na pamilyar sa lahat ng naroroon. Isang boses na sanay mag-utos at pakinggan. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang bawat salita ay mabigat at puno ng kahulugan. Welcome sa Hacienda de las Nubes. Huminto siya sandali. Hinayaan ang mga salita na lumubog sa isipan ng lahat. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang kanyang sasabihin, isang pahayag na yayanig sa pundasyon ng kanilang mundo. Ako si Dakila Aguilar, ang may-ari ng lahat ng inyong nakikita. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang narinig. Ang bulungan ay naging isang ugong ng di makapaniwalang pagtataka. Ang mga mata ay lumipat mula sa matandang gwardiya, kay Sinag, na ngayon ay tulala, at kay Mahalina, na ang muka ay wala ng kulay. Ang gabi ng selebrasyon ay naging isang korte, at ang paghuhukom ay nagsimula pa lamang. Ang mga salitang binitawan ni Don Dakila ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong hasyenda. Ako si Dakila Aguilar. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw, paulit-ulit, sa isipan ng lahat. Ang hamak na gwardiya ay ang bilyonaryong si Don Dakila. Imposible. Si Sinag ang unang nakabawi sa pagkabigla. Tinitigan niya ang lalaking katabi niya, ang basang damit, ang peking bigote na bahagyan ng nakadikit, ang mukha ng matandang pamilyar sa kanya bilang si Mang Kiko. Ngunit ang mga matang iyon, na ngayon ay puno ng awtoridad at sakit, ay walang duda na mga mata ng kanyang ama. Dad? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, isang tanong na puno ng pagkalito at hindi makapaniwalang sakit. Anong ibig sabihin nito? Hindi pinansin ni Don Dakila ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Mahalina, na ngayon ay parang isang estatwang yari sa yelo. Sa loob ng isang buwan, nagsimulang magsalita si Don Dakila. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may talim. Namuhay ako bilang isang hamak na gwardiya sa sarili kong pamamahay. Nais kong makita, hindi sa pamamagitan ng mga ulat o kwento, kundi sa sarili kong mga mata, kung anong klase ng tao ang halos magiging parte na ng aking pamilya. Isang malaking screen na kanina'y nagpapakita ng mga larawan ni Sinag at Mahalina ang biglang umilaw sa likod ng entablado. Isang video ang nagsimulang umandar. Unang lumabas ang isang grainy na kuha mula sa isang security camera sa tarangkahan. Ang petsa, isang buwan na ang nakalipas. Ang eksena, si Mahalina naghahagis ng basura mula sa bintana ng kanyang kotse. Kasunod noon ang isa pang video. Si Mang Kiko, basang-basa sa ulan habang mano-manong binubuksan ng gate. At isa pa, ang eksena kanina lang, kung saan buong pagmamataas na ibinuhos ni Mahalina ang tubig sa ulo ng matanda. Ang bulungan ng mga tao ay napalitan ng mga hiningang puno ng pagkamangha at pagkadismaya. Hindi. Nagsimulang magsalita si Mahalina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi totoo yan. Edited yan. Talaga ba?
Tanong ni Don Dakila. Walang emosyon. Kung gayo'y baka edited din ito. Isang panibagong video ang lumabas sa screen. Kuha mula sa isang cellphone, magalaw at madilim. Ngunit malinaw na makikita si Mahalina na nag-aabot ng isang duffel bag sa isang lalaking kilala sa mundo ng underworld bilang si Hector Peklat, isang kilabot na loan shark. Ang petsa at oras sa video ay tumutugma sa araw na ibinigay ni Sinag ang pera mula sa kanyang trust fund. Sa puntong yun, gumuho ang mundo ni Sinag. Ang kwento ni Mahalina tungkol sa investment ng kanyang pamilya ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Tumingin siya kay Mahalina, naghahanap ng paliwanag, ng kahit anong senyales na panaginip lang ang lahat ng ito. Ngunit ang nakita niya ay ang purong takot sa mukha nito. Wala nang pagkukunwari, wala nang matamis na ngiti. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan. Ang babaeng ito, pagpapatuloy ni Don Dakila, itinuturo si Mahalina, ay hindi nagmamahal sa aking anak. Ang mahal niya ay ang pamani, ang pangalang Aguilar at ang kayamanang kaakibat nito. Ginamit niya ang kabutihan at pagtitiwala ng aking anak para makatakas sa sarili niyang mga problemang dulot ng kanyang kasakiman. Hindi totoo. Desperadong sigaw ni Mahalina. Tumakbo siya papunta sa paanan ng entablado. Ang kanyang mamahaling gown ay sumasayad sa damuhan. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng nagmamakaawang luha. Sinag, mahal, maniwala ka sa akin. Sila, pinipilit lang nila akong gawin yon. May utang ang pamilya ko, oo. Pero ginawa ko yon para sa kanila, para sa atin, para maging malinis ang lahat bago tayo ikasal. Tinitigan siya ni Sinag. Ang kanyang puso ay nagdurugo, nahahati sa pagitan ng pag-ibig na kanyang naramdaman at sa masakit na katotohanang nasa harapan niya. Tumingin siya sa kanyang ama, na ngayon ay inaalis na ang peking bigote, inilalantad ang pamilyar na mukha na matagal niyang hindi nakita ng personal. Pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Mahalina na nakaluhod na ngayon sa damuhan. Isang larawan ng kasinungalingan at desperasyon. Ang kanyang buong mundo, ang kanyang perpektong paraiso ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay ay isang estranghero. At ang kanyang sariling ama, nilinlang siya para patunayan ang isang bagay na ayaw niyang paniwalaan. Sa gabing ito, idineklara ni Don Dakila sa mikropono, ang kanyang boses ay pinal at hindi matitinag. Ang engagement sa pagitan ng aking anak na si Sinag Aguilar at ni Mahalina Vega ay opisyal ng kinakansela. Isang kolektibong katahimikan. Security? Utos ni Don Dakila. Ihatid niyo si Miss Vega palabas ng aking pamamahay. 2 gwardiya ang lumapit kay Mahalina. Hindi na siya lumaban. Ang lakas ay tuluyan nang nawala sa kanyang katawan. Habang siya'y tinutulungang tumayo at inaalalayan paalis, ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay kay Sinag. Umaasa pa rin sa isang himala. Ngunit si Sinag ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatingin siya sa kawalan, ang kanyang muka ay blangko, ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Naramdaman niya ang tingin ng lahat ng tao. Ang awa, ang panghuhusga. Naramdaman niya ang bigat ng pagiging isang hangal. Nang mawala na si Mahalina sa kanyang paningin, hindi tumingin si Sinag sa kanyang ama. Ang sakit ng pagkakatuklas ay napalitan ng isang mas malalim na sakit. Ang sakit ng pakiramdam na pinagtaksilan ng 2 taong pinakamahalaga sa kanya. Walang anumang salita. Tumalikod si Sinag. Bumaba siya sa kabilang bahagi ng entablado at nagsimulang maglakad palayo. Hindi siya naglakad. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa mga tingin. Palayo sa entablado. Palayo sa kanyang ama. Palayo sa durog na piraso ng kanyang puso hanggang sa lamunin siya
ng kadiliman ng hardin. Matapos maialis ang lahat ng mga bisita at maibalik sa normal ang lahat, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa Hacienda de las Sunubs. Ang mga magagarang dekorasyon ay tila mga paalala na lamang ng isang masayang panaginip na naging isang malagim na bangungot. Si Don Daquila, nakasuot na ngayon ng kanyang normal na damit, ngunit may bakas pa rin ng pagod at sakit sa kanyang mukha, ay hinanap ang kanyang anak. Alam niya kung saan ito hahanapin. Natagpuan niya si Sinag sa pinakadulong bahagi ng hardin, sa isang maliit na gazebo na napapalibutan ng mga bulaklak na sampagwita. Ito ang paboritong lugar ni Lyra, ang kanyang yumaong asawa. Dito sila madalas umupo at mag-usap tungkol sa kanilang mga pangarap para sa kanilang nag-iisang anak. Nakaupo si Sinag sa isang bench na gawa sa bato, nakayuko. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Hindi siya umiiyak, ngunit ang klase ng katahimikan na bumabalot sa kanya ay mas masakit pa kaysa sa anumang hikbi. Ito ay ang katahimikan ng isang pusong basag na basag. Dahan-dahang lumapit si Don Daquila at umupo sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya ang katahimikan na maging tulay sa pagitan nilang dalawa. Alam niyang walang salita ang kayang maghilom sa sugat na nilikha ng gabing iyon. Ilang minuto ang lumipas bago nagsalita si Sinag. Ang kanyang boses ay mahina at walang buhay. Bakit, Dad? Isang simpleng tanong, ngunit naglalaman ng lahat ng sakit. Bakit niyo to ginawa? Bakit hindi niyo na lang sinabi sa akin? Bakit kailangan sa ganitong paraan? Huminga ng malalim si Don Daquila. Tinitingnan ang mga bulaklak na tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahil kung sinabi ko lang sa'yo, hindi ka maniniwala. Mahinahon niyang sagot. Tulad ng hindi mo pinaniwalaan ang lahat ng mga babala ko. Minsan, Sinag, ang katotohanan ay kailangang makita, hindi lang marinig. Pero ang sakit, Dad, sabi ni Sinag. Sa wakas ay tumingin sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Ginawa niyo akong tanga sa harap ng lahat. Hinayaan niyong mahulog ako sa isang kasinungalingan. Tapos kayo mismo ang naglantad noon sa pinakamasakit na paraan. Hindi itinanggi ni Don Daquila ang akusasyon. Tumango siya, tinatanggap ang bigat ng kanyang pagkakamali. Tama ka, anak, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Maaring nagkamali ako sa paraan. Maaring naging duwag ako na harapin ka at sabihin, sa'yo ang lahat ng diretso. At para doon, humihingi ako ng tawad. Pero hindi ako nagkamali sa intensyon ko. Tumayo siya at lumapit sa isang halaman ng sampagwita. Pumitas siya ng isang bulaklak at inamoy ito. Naalala mo ba noong bata ka? Pagpapatuloy niya, ang kanyang isip ay bumabalik sa nakaraan. Kapag nadadapa ka at nasusugatan, ang mami mo ang laging unang tumatakbo sa'yo. Lalagyan niya ng gamot ang sugat mo. At kahit masakit, titiisin mo dahil alam mong para yon sa ikabubuti mo. Pagkatapos, yayakapin ka niya at sasabihin, ang sugat naghihilom. Ang mahalaga, natuto ka. Tumingin si Don Daquila kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Bago siya mawala, mayroon siyang isang huling habilin sa akin, Sinag. Isang pangako na ipinasumpa niya sa akin. Nakinig lang si Sinag. Ang kanyang galit ay unti-unting napapalitan ng pag-uusisa. Sabi niya, Daquila, alagaan mo ang ating anak. At pagdating ng araw, napipili siya ng kanyang makakasama sa buhay. Tulungan mo siyang makahanap ng isang taong makikita ang halaga ng kanyang puso, hindi ang halaga ng kanyang apelyido. Huminto si Don Daquila, nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan. Ipinangako ko sa kanya. Ipinangako kong gagawin ko ang lahat para hindi ka mapunta sa isang taong sasaktan ka lang at gagamitin. Sa pagkarinig noon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Sinag
sa paligid ng kanyang puso. Ang galit niya sa kanyang ama ay natunaw at napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Ang lahat ng ito, ang pagkukunwari, ang pagtitiis, ang masakit na paglalantad ay hindi ginawa para ipahiya siya. Ito ay ginawa dahil sa isang pangako. Ito ay ginawa dahil sa pagmamahal. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Ngunit hindi na ito luha para kay Mahalina. Ito ay luha para sa kanyang ina na matagal na niyang namimiss. Luha para sa kanyang ama na nag-isa sa pagtupad ng isang mabibigat na pangako. At luha para sa kanyang sariling katangahan. Lumapit si Don Dakila at niyakap ang kanyang anak. Isang yakap na matagal na dapat nilang ginawa. Isang yakap ng ama sa kanyang nasaktang anak. Ang sugat naghihilom anak. Bulong ni Don Dakila, inuulit ang mga salita ng kanyang asawa. Ang mahalaga, natuto tayo. Sa ilalim ng tahimik na langit at sa samyo ng mga paboritong bulaklak ni Lyra, nagsimulang maghilom ang dalawang pusong sinugatan ng katotohanan. Mali ako na ginawa ko itong mag-isa anak, pag-amin ni Don Dakila. Sa susunod, haharapin natin ang lahat ng magkasama. Tumango si Sinag sa loob ng yakap ng kanyang ama. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang mas matatag at mas tapat na relasyon sa pagitan ng mag-ama. 6 na buwan ang lumipas, ang Hacienda de las Nubes ay tahimik. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kalungkutan, kundi ng kapayapaan. Ang mga puting tulip na simbolo ng pagkukunwari ay matagal nang pinalitan ng mga makukulay na bulaklak na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa hacienda, kundi sa isang maliit at simpleng opisina sa bayan. Dito matatagpuan ang Lyra Foundation, isang proyektong pangkawanggawa na itinayo ni na Don Dakila at Sinag bilang parangal sa yumaong ina ng pamilya. Sa loob ng isang maliit na kwarto, nakaupo si Sinag Aguilar sa harap ng isang batang babae na nanginginig sa kaba. Aplikante ito para sa isang college scholarship. Maganda ang mga grado ng dalaga, ngunit ang mas tinitingnan ni Sinag ay nito ay ang hindi nakasulat sa papel. Sa iyong application form, simula ni Sinag, ang kanyang boses ay kalmado at nag-aanyaya. Isinulat mo na ang pangarap mo ay maging isang guro. Bakit? Dahil po sa lugar namin, marami pong bata ang hindi nakakapag-aral ng maayos, sagot ng dalaga. Gusto ko pong bumalik doon at ako naman ang tumulong sa kanila. Gusto ko pong iparamdam sa kanila na ang kahirapan ay hindi hadlang para mangarap. Tumango si Sinag, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na siya ang dating Sinag na masisilaw sa panlabas na anyo. Isa pang tanong, para sa'yo, ano ang tunay na kahulugan ng tagumpay? Nag-isip sandali ang dalaga. Para po sa akin, sir, ang tagumpay po ay hindi lang yung pagkakaroon ng maraming pera o magandang bahay. Ito po yung kapag natutulog ka sa gabi, alam mong may nagawa kang mabuti para sa kapwa mo, kahit gaano kaliit. Sa sagot na yon, nakita ni Sinag ang refleksyon ng aral na natutunan niya sa pinakamasakit na paraan. Ngumiti siya ng mas malawak. Salamat sa iyong oras. Makakatanggap ka ng balita mula sa amin. Pagsapit ng tanghalian, walang mamahaling catering o mga international chef. Sa halip, si Sinag at Don Dakila ay kasabay ng kanilang mga staff na kumakain sa isang mahabang lamesa. Nagsasalo-salo sa simpleng adobo at kanin na niluto ni Manang Esther. Wala nang Don. Wala nang sir. Ang tawag sa kanila ay Tito Dakila at Kuya Sinag. Ang tawanan at kwentuhan ay natural at puno ng respeto. Habang kumakain, nag-scroll sandali si Sinag sa kanyang telepono para tingnan ang mga balita. Isang maliit na artikulo ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang headline, Socialite na si Mahalina Vega sangkot muli sa isang investment scam.
May litrato ni Mahalina na kuha sa labas ng isang presinto. Pilit na tinatakpan ng kanyang muka. Tinitigan ito ni Sinag. Walang galit, walang sakit. Ang tanging naramdaman niya ay isang bahagyang kirot ng awa. Awa para sa isang taong hindi natutunan ng kanyang leksyon, na patuloy na hinahabol ang isang kinang na kailanman ay hindi magbibigay ng tunay na kaligayahan. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan at nag-scroll siya palayo. Ibinalik ang kanyang atensyon sa masayang kwentuhan sa kanyang paligid. Ang nakaraan ay nasa nakaraan na. Kinahapunan, umuwi sila sa hasyenda. Inaya ni Sinag ang kanyang ama na umakyat sa isang maliit na burol sa kanilang lupain, isang lugar kung saan tanaw ang buong probinsya. Doon sila umupo, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at lila. Maganda rito? No, sabi ni Sinag. Oo, anak, sagot ni Don Dakila. Isang nangiti ng kapanatagan ang nasa kanyang mga labi. Matagal-tagal na rin mula noong huli tayong umupo ng ganito. Tahimik nilang pinanood ang araw na tuluyang nagpaalam sa abot-tanaw. Sa katahimikang yon, nahanap ni Sinag ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Lumingon siya sa kanyang ama. Salamat pa. Para saan? Tanong ni Don Dakila. Sa lahat, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay pununo ng sinseridad. Pero higit sa lahat, salamat sa pagtuturo niyo sa aking tumingin gamit ang puso. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Don Dakila. Walang salitang lumabas mula sa kanya. Sa halip marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak. Isang simpleng kilos na naglalaman ng lahat, ng pagmamahal, pagmamalaki, at ng isang pangakong natupad. At sa paglubog ng araw, isang bagong Sinag ang sumilay sa Hacienda de las Nubes. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang tunay na kulay ng puso. Isang salaysay na nagpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa kinang ng salapi o sa ganda ng panlabas na anyo, kundi sa busilak na kalooban at sa paggalang na ibinibigay natin sa bawat tao, anuman ang kanilang estado sa buhay. Ang pundasyon ng isang tunay at masayang pamilya ay hindi nabubuo sa pagkabulag ng pag-ibig, kundi sa matatag na haligi ng respeto at kabutihang loob. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig, mga minamahal naming kakwento. Ang inyong patuloy na suporta ang siyang nagbibigay sa amin ng lakas upang maghanap pa ng mga kwentong pupukaw sa ating mga damdamin. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot sa kwento ni Don Dakila at Sinag? At anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo, at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Kwento Audio.